Okay, so kwentuhan session ulit tayo 010825. So grabe yung araw ngayon, ang gulo ng market. So i-share ko sa inyo yung meron akong tatlong trades na i-share sa inyo, yung dalawa sablay, yung isa okay. Tapos yun, so 5 charts lang tayo ngayon, so bilisan lang natin. So for our first is FCG. So ito, dapat din na natin ito isasama sa kwentuhan session, kaso gumalaw siya. So kasi ang in-expect ko dito is wala siyang volume, tapos magko-console lang siya dito for a possible breakout. Pero hindi na possible yung pinaka-bullish scenario natin kasi nagkaroon tayo ng sell-off today. So tingnan natin no, sa coming days if itong parang minor support na dito or itong channel na to is mag-hold ng support sa coming days or hindi. Pero ano, bullish pa naman yung chart dahil it's still above MA50, 100 and 200. So kanina actually nag-support na yung MA50. So tingnan natin sa coming days if magiging strong yung MA50 or if hindi yan mag-hold, ang next na possible support is around 0.80 area. So nandiyan yung MA100. So tingnan natin kung ano mangyayari dito dahil ang FCG naman is ano lang siya, up channel siya, tapos ranging lang. So tingnan natin kung mag-aar siya ng news, tapos mag-breakout or it will just keep on ranging lang. Kasi for the past 2 or 3 years, diba, parang up channel pero ranging lang siya. So yun lang, no? So ito yung last natin na isasama si FCG kasi unless meron siyang solid move or very interesting na move or news later on. So that's it. Tapos ayun pala, si FCG pala for today is net foreign buy siya. So nung may nagsisell off pero may namimili na foreign. Tapos ang next natin is si Keeper. Ito si Keeper, ganun pa rin, no? Ito simple lang tong chart na to pero malakas siya. So net foreign buy pa rin siya. So tingnan natin ito sa coming days. If magko-consolidate lang siya dito for a possible bullish move later on. So ngayon parang nag-ranging lang siya or nagbe-base lang siya. So very interesting din to. So tingnan natin kung mag-a-announce sila ng dividends ngayong January or baka sa May. So medyo malaki yung dividends ni Keeper. So very interesting din yung galaw nito and pare sila ni FCG, medyo malakas yung chart. Ito actually mas malakas dahil it's trading above the MA 5, 10, 20, 50, 100, 200. Talagang ano siya, uptrend siya and maganda yung chart niya kasi ano na to, almost blue skies na siya. So ano siya, it's making 52-week high after 52-week high. So that's it for Keeper. Ito yung pinakauna natin na sablay. So ito medyo malaki yung ano natin dito, naka-trail stop tayo pero medyo maluwag. Pero dahil ang laki ng move ngayon, 'di ba? So nasa pull yung trail stop natin. So tayo ang style natin is pag open yung market, hindi na tayo nag-iisip, para tayong robot. So nakasulat na lahat sa papel or nasa utak ko na yung mga possible moves ko. So ito wala, na-hit yung trail stop natin. So yun, nag-take profits na tayo. Pero ito, at the same time, syempre babantayan pa rin natin to guys kasi magandang volume niya and it's still trading above 50, 100, and 200. So bullish pa rin to. So normal lang yung mga nagkakaroon ng mga pullback or mga sell-off, taking profit taking. So ito, babantay pa rin natin to. Tingnan natin later on kung ano mangyayari. Kung yung previous resistance ba niya, which is this one, if magko-consolidate ba dito for a possible bounce ulit. So yun, kailangan natin bantayan yan dahil libre lang naman manood and magbantay. So bantayan natin to, tingnan natin kasi kung magbibigay ng panibagong entry, panibagong play. So yun, so for now, nahit ang trail stop natin kay Plus. So parang net foreign buy din yata to for today. So check nyo na lang. So yun, i-monitor pa rin natin yan. Tapos yung sunod natin na sablay is si SGP. So ito for SGP, yung bias natin dito is magfa-flag siya or magsisqueeze siya dito for a possible continuation move. So hindi nangyari yun guys, no? Nagkaroon tayo ng sell-off ngayon, today. So ito, syempre na-hit ang cut loss natin. So for this one, babantayan pa rin natin siya kasi maganda yung volume niya. Tapos marami rin siyang trades for a day, diba? Tapos so tingnan natin kung yung previous resistance niya if magiging support na later on, which is around 10 pesos area. So ito guys, no, babantayan pa rin natin to if magsusupport ba siya dito, tapos magbibigay siya ng possible entry or possible play. Kasi ngayon maganda pa rin yung volume niya, marami pa rin siyang trades per day, and at the same time bullish pa rin yung chart nito dahil it's trading above the MAs pa rin naman. Nagkaroon lang talaga ng profit taking or ng sell off. So tingnan natin, no, kung kung magbibigay siya ng possible play. Tapos ito naman yung successful na play natin. So ito guys, so actually nakita ko to kahapon. Lumabas yung news, nakita ko na pero hindi ko siya binili kasi
ano siya parang 1 million or 2 million lang yung volume niya kahapon. So for me kasi okay lang ako maiwan basta meron kasi akong sinusunod na volume. So ako ayoko habulin or ayoko i-trade pag mababa yung volume kasi ang lakas ng chance mo maipit. Tapos yun, no? Tapos today, ang laki nung volume nito today, biglang nag-spike yung volume. So yan, pasok na yan sa parameters natin. Kaya kanina bumili tayo sa open, tapos binay up din natin ng konti. So ito, nag-take profit tayo. Ito medyo naswerte natin to, medyo genius tayo today na naka-take profit tayo sa taas. So ang ginawa natin dito is nag-slice ako, tapos nag-set ako ng trail stop. So yung sinet ko na trail stop is sa 7. So bakit 7? Kasi kung malakas siya dapat mag-hold yung 7 pesos. Saka 7 pesos kasi isa psychological level, isa significant level. So doon natin sinet yung trail stop natin. Kaso nabutas yun, so nag-profit taking na tayo. So na-hit yung trail stop natin today. Pero ang ginawa natin kay ABS, kasi maganda yung volume niya, tapos marami nagtitrade, marami naglalaro, 'di ba? So ang ginawa natin sa 6.50, nag-re-enter tayo, bumili tayo kanina sa 6.50, tapos 50% nung gusto kong allocation, tapos nag-close siya ng 6.45. So at the close, namili rin ulit tayo sa closing. Tapos ito, ang game plan natin dito is napakasimple lang. If tomorrow may maglaro or pitikin siya, so magpa-profit taking tayo kaagad. If ever na mag-green candle to bukas, so yung binili natin na sa 6.50 and 6.45 is for a possible play tomorrow. So kung mag-green to dito, dyan tayo magsa-slice and mag-trail stop ulit. Pero if ever na tomorrow mag-red to, mag-profit taking kasi ang laki ng gap di ba? So just in case na mag-red to, yung binili natin ng 6.50 and 6.45 naka-tight cut tayo doon. So yun yung game plan natin for tomorrow. So very exciting to guys, no? So grabe si ABS ngayon, namigay siya ng pera. So hopefully na-catch niyo yun and nakakagat kayo sa cake, di ba? So pero if ever na hindi niyo na-catch, okay lang yun dahil marami pa namang ganitong play. So abang lang and huwag kayo ma-FOMO. Anyway, so that's our kwentuhan session for today guys. So kita ulit bukas.